Okay, magandang umaga po sa atin lahat. Kumusta ang isang linggo nagdaan? Okay, purihin po ang Diyos. Pakibati muna ang ating katabi, pakisabi sa kanya, balik tayo sa church, kapatid. Yes, balik po tayo sa church. Last Sunday ay tinalakay natin ang tungkol sa church. Sinagot natin ang mga katanungan tungkol sa kung bakit kailangang maging bahagi ng iglesia ang isang Kristiyano. Natutunan po natin na ito daw ay dahil kailangan nating may mga laga sa atin. Pangalawa, para maabot tayo ng pagmimisteryo ng iba. At pangatlo ay dahil siyang ibinuklod tayo ng Diyos para sa kanyang ikararangal. Yun po ang tatlong kasagutan sa tanong last Sunday. Maliban sa pakinabang o benepisyo ay ipinaunawa din sa atin ang mga katotohanan at ang hamon na bawat isa ay may mahalagang tungkulin din naman na dapat gampanan bilang bahagi ng iisang katawan ni Jesus. Sa Gloria Local Word Cell po ay nag-iwan si Doktora ng mga katanungan para sa ating practical na application para sa kanyang mensahe. Ang sabi doon, ano ang ibig sabihin ng nilangkap sa katawan? At bakit kailangan ang bahagi ng katawan ay nakikibahagi sa buhay ng iglesia? Ang pangatlong tanong po, paano ako magiging kasangkapan sa paglago at pagpapalakas ng iglesia? Napag-isipan niyo na po ba at nasagot na ang mga tanong na ito? Sa aking palagay ay marami sa atin ang usap-usap na tungkol sa bagay na ito sa ating kanya-kanya mga cell meetings. Ano po? Ang iglesia po ay hindi lang tagapangalaga para hindi ka maligaw at malayo sa pananampalataya. Ang church ay tagapagtuwid din naman kapag nagkakamali ka at tagadisiplina kapag matigas ang iyong ulo. Tagadisiplina rin ang church. Tatalakayin natin ngayon ang church discipline. Na bagaman hindi gaanong pinag-uusapan o tila baga iniiwasan ng ilan, ay ito po ay mahalaga at controversial issue o dapat o maaring pagtalunan. Let me ask you mga kapatid, gusto niyo ba na kayo sinasaway, pinagsasabihan o dinidisiplina? Nakakagulat ba ang tanong mga kapatid? Let me put it this way. Talaga bang kailangan magdisiplina ng church? Pagmamahal bang maituturing kung tayo ay dinidisiplina? Talaga bang pagmamahal ang church discipline? Yan po ang paksa nating tatalakayin ngayong umaga. At bilang pagpapatuloy sa serye ng mga aralin mula sa aklat na Balik Tayo sa Church. Talaga bang pagmamahal ang church discipline? Ang pagdidisiplina ng church ay mahalagang bahagi ng discipleship o pangangalaga ng isang Kristiyano. Kung mapapansin po ninyo, ang discipleship at sa discipline ay nag-ugat sa iisang konsepto. Sa discipleship ay magkasama ang pagtuturo at pagtutuwid. At sa discipline naman ay yung parte ng itinatama tayo. Parehong kailangan ang pagtuturo at pagtutuwid para sa ating paglago sa ating pananampalataya. Halimbawa po, sino mga teachers dito? Alam ko yung maraming teachers sa atin dito. Pakitaas po ang kamay. Parang wala Nahiya yata ang mga teachers. Isa sa pinakamarangal na trabaho ang maging guro. Ano? Sila ang pangalawang magulang natin. In fact, from 5 to 7 years old, ay karamihan sa atin ay sa eskwela na lumaki. Mas marami yung time na spend natin sa eskwelahan kaysa sa ating tahanan. No? Kaya napakalaking impluwensya ng mga guro sa ating buhay. At sa kanilang pagtuturo po ay hindi naman sila nagtuturo ng tuloy-tuloy lang. Kung napapansin niyo, huminto rin sila. Nagpo sila minsan, tinitingnan ang kanilang estudyante, inoobserbahan kung sila ba'y nakakaunawa. At may mga ginagamit silang mga tools, kagaya ng may pinagagawa silang mga exercises, mga homeworks, assignments, at minsan ay may quizzes and tests para subukin tayo kung ating nakukuha o nasusundan ang kanilang tinuturo. Ganon din po sa ating pananampalataya. Tayo tinuturuan at the same time tayo ay tinutuwid o tinatama kung tayo ay nagkakamali. Ang pagkakilala sa ating Panginoon, kadalasan ay nagsisimula sa pagkikinig sa Ebanghelyo
na ibinahagi po sa atin ng isang tagasunod ni Kristo. Ito ang dahilan kung bakit tayong mga alagad ni Jesus ay inaasahan din naman na magbahagi ng magandang balita upang mas marami pa tayong maabot na hindi mananampalataya at upang sila rin ay makilala sa ating Panginoong Jesus. So yung ating napakinabangan ay isinishare natin para sila ay makinabang din. Ang evangelism ay sinusundan po ng pagtuturo ng mga aralin. Meron tayong mga hasib, pasib, may arrival kit, EGR, at meron pang assimilation ngayon bago ang baptism. Hinihikayat din ang mga bagong mananampalataya na sumali sa mga cell group. Kaya meron po tayong mga cell group kung saan ang mga kapatid ay sama-samang nagpupuri sa Diyos, nag-aaral ng kanyang salita, at nagpapalakasan para patibayin ang bawat isa sa pananampalataya. At mula sa dating makasalanan, ay dahan-dahan tayong binabago at hinuhubog ng banal na Espiritu upang makasunod sa mga utos, sa turo at halimbawa ng Panginoong Hesus. Sa ating sama-samang pagsamba, pakikilahok sa mga iba't ibang ministry, pagdalo sa mga fellowship, sa ating patuloy na pag-aaral at pakikiisa sa mga gawain ng iglesia, ay lumalago tayo spiritually at nagiging matatag sa ating buhay Kristiyano. From infancy and childhood, we gain spiritual growth to become an adult, mature believers and followers of Jesus Christ. Eventually, inaasahan po sa bawat isa sa atin na bilang mga tunay na tagasunod ni Jesus, na makita sa Kanya ang may kabanalang pag-ibig ng Diyos, na ang pamumuhay ng isang Kristiyano ay buhay na patutuo ng mga turo, utos at halimbawa ng Panginoong Jesus. Ikaw ba ito? Hello? Parang hindi Ikaw ba ito, kapatid? Tayo ba ito? Parang hindi tayo to, ano? Kung hindi ganito, ay malamang na mali ang iyong natutunan o hindi mo naunawaan ang mga itinuro sa iyo. Ang sabi ang palusot ng ilan ay absent ako nung tinuro yan o kaya ay natutulog sa pansitan. Biro lang po, Kapag kulang tayo sa pag-unawa at ay madali tayong nadadala ng tukso at tayo ay nagagapi ng dyablo, nagkakamali tayo, naliligaw, nililistan landas at nagkakasala. Nakagawa tayo ng mga bagay na maaring tama sa ating palagay, subalit mali pala at hindi nakalulugod sa Diyos. Kapag ganito ang nangyari, mga kapatid, dito kailangan ang pagtatama o disiplina. Ang church discipline ay ang pagtatama ng kasalanan. Subalit maraming tao ang ayaw na sila ay pinagsasabihan o sinasaway. Lalo na nga kung sa kanyang palagay ay tama ang kanyang ginagawa. Subalit ano nga ba ang tama o mali? Sino ang may makapagsasabi na may katiyakan kung alin ang isa sa dalawa? Which is which? May mga nagpapalagay pa nga na ang church discipline ay mapanupil, malupit at unloving. Napakalawak ng isyong ito para masagot natin ang maraming katanungan tungkol sa church discipline. Hopefully, meron tayong sapat na panahon at sa mga susunod na paaralin ay masatisfy natin ang lahat ng inyong iniisip tungkol sa bagay na ito. Sa ngayon ay alamin muna natin saan ito nagmula. Sino ang nag-formulate ng kaisipang ito? Sino ang nagsabing gawin ito? O ito ba ay utos, turo, o katang-isip lamang ng mga taong nais tayong pakialaman? May batayan ba ang church discipline? Ito po ang tanong natin sa umagang ito. Ano ang batayan ng church discipline? Mga kapatid, ang church discipline ay turo ni Jesus. Una, ang church discipline ay turo ni Jesus. Binanggit ni Jesus ang church discipline sa Mateo chapter 18. Pakibukas po mga kapatid ang ating Bible sa Mateo chapter 18. Babasahin ko po sa verse 15. Kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali. Kapag kayong dalawa lamang, kung pakinggan ka niya, ay napanumbalik mo ang iyong kapatid. Ngunit kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa ng isa o dalawa
upang sa bibig ng 2 o 3 saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia, at kung ayaw niyang pakinggan, maging ang iglesia, ay ituring mo siya bilang isang hentil at maniningil ng buwis. Yun po ang sabi sa Mateo chapter 18, verse 15 to 17. Sa ibang salin po ay ganito ang sabi, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin mong sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit kung ayaw niya makinig sa iyo, magsama ka ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. Ang utos ni Jesus ay puntahan at kausapin ng sarilinan ang kapatid na nagkasala. Kayong 2 lamang daw po, walang ibang nakakarinig, dahil iniingatan ni Jesus na kumalat ang isyu ng hindi naman dapat. Subalit handa rin siyang dalhin ito sa buong iglesia kung kailangan. Mapapansin na naniniwala si Jesus sa maayos na proseso ng pag-aayos ng mga usapin. Inilatag niya ang bawat yugto ng maayos na proseso ng pag-aayos ng anumang issue. Ang una ay simple lang at napakadali. Sa pagitan lang ng 2 tao, ang nagkasala at ang nagawa ng kasalanan. Kumbaga sa hukuman ng bayan, ito po pag-uusap lang ng nasasakdal at nagsasakdal. Nasasakdal at ang nagsasakdal. Ewan ko lang kung meron dito sa Gloria of Pinamalayan, pero sa Kalapan po ay ako'y nakasaksi ng ganito. Meron tinatawag na small claim courts, na kung saan walang abogado, yung judge lang, nagsasakdal at nasasakdal ang mag-uusap. Patatawag sila, sasabihin ng judge, o sige, basahin mo na ang iyong reklamo. Yung sinumpang salasay ng nagsasakdal ay babasahin niya. Tapos sasabihin ng judge, tama ba ang bintang sa iyo? Ay siyempre hindi man makapagsinungaling at under oath, tama daw. Sasabihin ng judge, matagal na daw ang utang mo, hindi mo binabayaran. Nag-usap na kayo sa barangay, pero nangako kang magbabayad, hindi pa rin. Ngayon, kaya siya lumapit sa akin ay para bayaran mo ang utang. So, ganun lang kasimple, magde-decide na ang judge, pagka walang pambayad walang trabaho ang nasasakdal, hahanapan siya ng mga ari-arian. Tapos, mula doon, sasabihin sa sheriff, samahan mo ito sa bahay niya, tingnan mo kung magkano lahat ng kanyang ari-arian na ilista natin, at yun ang ibayad sa nagsasakdal. Ganun lang po kasimple sa isang small claims court. No? Walang mga abogado, hindi ka gagastos. And parang ganito, yung unang yugto ng pag-uusap na gusto ng Panginoong Hesus ay sa pagitan lang ng nagsasakdal at nasasakdal. Hindi involved ang ibang tao. Sa church discipline po ay pwede rin sa pagitan ng nagkasala at ng taong nakapansin ng pagkakamali. Halimbawa po ay ating pastor, yung mga elders natin sa iglesia, o iba pang mga kasapi, iba pang mga kapatiran. Sila rin po ay may bahagi o ang bawat isa ay pwedeng gumampan sa gawain ng church discipline. Ito po ay matatalakay natin sa susunod na mga aralin sa pamamaraan ng church discipline. Kung kikilalanin po na nagkasala ang kanyang pagkakamali at pagsisihan, ito ay tapos na ang usapan. Magkapatawaran at napanumbalik na ang pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit kung nagmamatigas ang nagkasala ay papasok sa 2 yugto, kung saan kailangan may 2 o higit pang saksi na makapagpapatunay na totoo ngang nangyayari ang kasalanan. Hindi pwede kay Jesus ang pagbibintang lang o pamimilit ng nakararami o kaya ay haka-haka lamang ng pastor ang bintang o mga paratang. Ang isyu ng kasalanan ay dapat totoo at wala dapat pagdududa kung nangyayari nga ito o hindi. At kapag nagmatigas pa rin ang nagkasala sa kabila ng mga patutuo ng mga saksi, saka pa lamang papasok sa 3 yugto. Ito po yung kung saan dadalhin sa pansin ang buong iglesia ang usapin. Kung magmamatigas pa rin ang nagkasala pagkatapos na masapatan ang mga saligan ng proseso, ay saka pa lamang ititiwalag sa kapatiran ang nagkasalang kapatid.
So kailangan pong ma-meet yung criteria. May criteria ang inilatag. Ito po yung matatalakay sa iyo pang pagkakataon, hindi po sa araw na ito. Naglalarawan ito ng pagkamakatarungan ni Jesus ng kanyang pag-ibig at pagkalinga sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Nagturo siya ng maayos na proseso sa pagpapatupad ng church discipline. At bago pa po dumating si Jesus sa sanlibutan, ang pagdidisiplina ay binanggit na sa lumang tipan. Ang salita ng Diyos ay maaasahan at siya ay tapat sa kanyang pangako. Kagaya ng kanyang tipan kay Abraham, Isaac at Jacob, ay inilabas niya ang kanyang bayang pinili mula sa pagkaalipin sa Ehipto at dinala sa lupaing ipinangako niya kay Israel. Subalit ang mga Israelita po'y talagang matitigas ang ulo. Sila ay mga suwael at parati nagkakasala laban sa Diyos. Kaya't pinaalalahanan sila ni Moises. Sa Deuteronomio chapter 8 verse 5 to 6 po ay ating makikita. Ang sabi ni Moises doon, itanim ninyo sa inyong isipan na kayo'y dinidisiplina ni Yahweh na inyong Diyos, kagaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. Kaya matakot kayo sa kanya at sundin ang kanyang mga utos. Dito po ay ipinaunawa ni Moises sa mga Israelita na ang mga salot na ipinadadala ni Yahweh ay paraan ng pagdidisiplina ng Diyos kung paanong itinutuwid ng ama ang kanyang anak, upang magkaroon sila ng takot sa kanilang mga puso at matutong sumunod. Maging kay Job ay malinaw ang layunin at pagtutuwid ng Diyos, na ang sabi sa Job chapter 5 verse 17, mapalad ang taong dinidisiplina ng Diyos na makapangyarihan. Ang pagtutuwid niya, sa iyo'y huwag mong ipagdamdam. At ang sabi sa Hebreo chapter 12 verse 6 po, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Malinaw po na ipinakikita ng Bible na may koneksyon ang disiplina at pagmamahal. Ang church discipline ay hindi lang turo ni Jesus. Ito rin ay nagpapakita ng banal na pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ito po makikita natin sa 2 Timoteo chapter 1 verse 7. At ayaw niya na tayo ay mapapahamak. Kaya naman ang sabi sa 1 Corinto chapter 11:32, ngunit itinatama tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Ngayon pa lang mga kapatid ay itinatama na tayo ng Panginoon dahil ayaw niyang mapahamak tayo sa panahon ng walang hanggang paghatol kasama ng mga makasalanan. Kaya dapat tayo magpuri at magpasalamat sa Diyos na itunuro niya ang church discipline, hindi para tayo itikisin, ipahiya o parusahan, kundi para mailayo tayo sa mas mahirap na pagdarusang darating. Pangalawa po, ano ang batayan ng church discipline? Ang church discipline ay ibinilin ng mga apostol. Ang church discipline ay hindi lang utos ni Kristo. Ito ay bilin din ng mga apostol. May isang kahalayang nangyayari noon sa iglesia sa Corinto. Subalit ito ay hindi binibigyang pansin ng mga namumuno roon, bagkus ay nagmamataas pa sila ayon kay Apostol Pablo. Kaya sumulat siya sa mga taga-Korinto at inihirap niya sa iglesia ang isyong ito. Mababasa po natin sa 1 Corinto chapter 5 ang ganito. Sa katunayan ay nababalita na may ipakikiapid sa inyo at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga pagano. Sapagkat ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. At kayo ay nagmamalaki pa. Hindi ba dapat kayong malumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa nito? Sapagkat bagaman ako ay wala sa katawan, ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Kaya tulad sa isang nasa harapan ninyo, hinatulan ko na ang gumagawa ng bagay na ito sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kapag kayo ay nagkakatipon kasama ang aking espiritu, na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ay ibigay ang kanyang tao kay Satanas sa kaiwawasak ng laman upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi ba ninyo nalalaman na ang kaunting pampaalsa ay nagpapaalsa sa buong masa? Yun po ang sabi sa 1 Corinto chapter 5 verse 1 to 6. Sa ibang salin po naman, ang sabi ay,
Nakarating nga sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo ang gumagawa ng imoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. At nagagawa pa ninyo magmalaki. Dapat sana'y mahiya kayo at malungkot. At ang taong gumagawa ng ganoon ay inyong itiwalag. Kahit wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu. Kaya't parang nariyan na rin ako. Ang gumagawa niyan ay hinatulan ko na sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kapag kayo nagtipon-tipon at ang espiritu ko ay nariyan sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ibigay nga ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak man ang kanyang katawan at nang sa gayoy maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Verse 6, hindi kayo dapat magmalaki. Hindi ba niyo alam ang kasabihang napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa? Makikita natin dito mga kapatid na si Pablo ay mas mapusok sa pagbibigay ng hatol kaysa kay Jesus. Mas mapusok po si Pablo. Tahasan niya ang sinabi na may nangyayaring kahalayan sa Korinto, sa loob ng iglesia sa Korinto. Kahit wala siya roon physically para maging saksi. Ito'y nagpapakita na ang mga nagbalita kay Pablo ay napaka-reliable, kapanipaniwala at mapagkakatiwalaan para sa kanya. Kaya't gano'n na lang ang kanyang katiyakan sa kanyang pagpapasya. At malupit ang kanyang hatol, itiwalag sa iglesia ang gumagawa ng ganoong kahalayan. Ang pagtitiwalag sa isang kasapi ang dulo o pinakahuling hakbang sa church discipline. At ginagawa lamang ito pagkatapos na hindi nagtagumpay ang mga naunang yugto ng pagdidisiplina. This is the ultimate remedy if everything else failed. Para maitama ang isang nagkasala. Ito ay masakit para sa church at lalo't higit na masakit sa dinidisiplina. Kaya marahil may mga nagsasabing napaka-unloving ng church discipline. Pero kapag naunawaan natin ang layunin ng church discipline, ay mahikayat din tayo mga kapatid bakit kailangan itong gawin. At kung paanong nagiging kapakinabangan din naman ito para sa lahat, kung paano nagiging kapakinabangan din naman para sa lahat, ang excommunication. Ang liham ni Pablo sa Korinto ay malino na pagtutuligsa sa mga namumuno sa iglesia roon, na hindi kumikilos para itama ang mga kasalanan na nangyayari sa kanilang kalagitnaan. At tahasan silang inutusan, itiwalag ang gumagawa nito. Ang kanilang pagbubulag-bulagan sa kahalayan ay tinawag na pagmamalaking dapat ikahiya. Sa sitwasyon sa Korinto ay ipinakita rin sa atin ang layunin ng church discipline. Una, inilantad po ng church discipline ang kasalanan. Yan ay nandun sa verse 2, kung inyong titingnan, sa unang Korinto nating binasa. Dahil ito ay parang kanser na madalas na nakatago. Ikalawa, ipinaalala po ng church discipline sa mga mananampalataya ang mas matinding paghukom ng Diyos na darating. Nakita po natin ito sa verse 5. Ikatlo, gusto ng church discipline ay maligtas ang taong nagkasala. Ang sabi doon sa verse 5, maparusahan man ang kanyang katawan, ay maligtas naman ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Ang gusto ng church discipline ay maligtas ang taong nagkasala. Ito ang huling paraan na gagamitin ng iglesia kung lahat ng pagpapaalaala ay hindi pinakinggan. Ikaapat po, ang church discipline ay protection din naman ng ibang kasapi ng iglesia. Nasa verse 6 po ito, ang sabi doon ay katulad ng sakit na nakahahawa. Ang kasalanan ay maaaring kumalat din sa ibang mga miyembro ng iglesia, sa ibang bahagi ng katawan. Kung magbubulag-bulagan ng iglesia, na siya dapat inaasahang magiging kanlungan natin ng mga tao laban sa kasamaan at karahasan ng mundo. Ang ikalima po ay pinoprotektahan din ng iglesia ang sariling reputasyon o kanyang sariling patutuo. Lalo na kung nakita na ng ibang tao na nagiging mas katulad na ng mundo ang iglesia. Nasa verse 1 po yun, ang sabi doon, nakarating nga sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo ang gumagawa ng imoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan.
Sabi niya, nakarating nga sa akin. Ibig sabihin, alam ng marami nakakaalam. Alam ng mga tao na may nangyayaring ganitong kahalayan sa loob ng iglesia. Pero hindi kumikilos ang mga namumuno roon. At ang sabi ni Pablo, maging pagano ay hindi gumagawa ng ganoong kahalayan. Imagine, ang mga pagano po ay hindi naniwala sa Diyos. At samantalang ito ay iglesia, no? At ito yung nangyayari sa loob ng iglesia. Kaya mas masahol pa, ang nangyayari sa loob ng iglesia ay mas masahol pa sa ginagawa ng mundo. Ang church discipline ay ginagamit upang proteksyonan din ang patutuo ng iglesia. Proteksyonan ang kanyang sariling reputasyon dahil dapat ay tayo ang maging manguna sa mga mabubuting aral o gawain ng mga Kristiyano. At ang sabi po ni Jesus, ang iglesia daw ay dapat maging asin at ilaw. Ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Sa Mateo chapter 5 verse 13, hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kabag-kabag po ang ating kalagayan pagkaganon. At pangatlo po, ano ang batayan ng church discipline? Ang church discipline ay ata sa mga Kristiyano. Si Timoteo at si Tito ay ilan lamang po sa mga naging kamanggagawa ni Pablo sa kanyang paglalakbay habang ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ang dalawang ito ay tinawag niya ang mga tunay kong anak sa pananampalataya. Si Tito ay iniwan ni Pablo sa Creta upang ayusin ang mga bagay na dapat pang ayusin doon at upang pumili ng mga matatandang mamamahala sa iglesia sa bawat bayan. Ang bilin ni Pablo ay pumili ng mga taong walang kapintasan at nagtataglay ng mga katangiang ayon sa iniutos ko sa iyo. Mababasa po natin sa Tito, chapter 1, verse 7 to 8. Bilang katiwala ng Diyos, kailangang walang kapintasan ng isang tagapangasiwa ng iglesia. Hindi siya dapat mayabang, hindi magagalitin, hindi lasenggo, hindi mapusok o sakim. Bukas ang tahanan sa mga panauhin, maibigin sa kabutihan, mahinahon, makatarungan, may kabanalan, at marunong magpigil sa sarili. Ang pagdidisiplina o marunong magpigil sa sarili ay kabilang sa mga katangiang dapat aglayin ng isang namumuno sa iglesia. At ito ay ibinili ni Pablo kay Tito. Ang kaparehong bilin ay isinulat din ni Pablo kay Timoteo na nasa Epeso. Makikita po natin sa unang Timoteo chapter 3 verse 2 ang ganito, kaya nga ang isang tagapangasiwa ay kailangang walang kapintasan, isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba, at may kakayahang magturo. Sa mga tagubilin ni Pablo sa kanyang mga kamanggagawa ay parati niyang ibinilin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kakayahang magpigil sa sarili o pagdidisiplina. Ang pagpipigil sa sarili ay inihanay sa mga katangiang Kristiyano na bunga ng matibay na pananampalataya. Pinaalalahanan din po ni Apostol Pedro ang mga mananampalataya ukol sa mga katangiang dapat aglayin at pagyamanin upang ang pagkakilala kay Kristo ay huwag mawala ng kabuluhan at pakinabang. Ang bilin sa 2 Pedro chapter 1 verse 3 to 8, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siyang tumawag sa atin upang bahagihan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Sa parang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Verse 5, dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan ang kaalaman. Sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan. Sa inyong katatagan ang pagiging maka-Diyos. Sa inyong pagiging maka-Diyos ang pagmamalasakit. At sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang mga katangiang yan ang dapat ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesus
ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Nagtagubilin din po si Apostol Pablo sa mga taga-Galacia ng ganito. Sa Galatia chapter 5, verse 18 to 23 ay atin pong makikita. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkupuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Ang pangangaral ni Apostol Pablo ay nakarating hanggang sa pinakamataas na luklukan ng mga namumuno sa Roma. Hindi napigilan ang kanyang gawain hanggang sa siya po'y nililitis na dahil sa kanyang pananampalataya. Sundan po natin ang mga pangyayari sa mga gawa, chapter 2, 24, verse 24. Makaraan ng ilang araw, dumating si Felix kasama ang asawa niyang si Drusilla na isang Hudyo. Ipinatawag niya si Pablo at pinakinggan ang sinasabi nito tungkol sa patanalig kay Kristo Jesus. Ngunit nang magpatuloy si Pablo ng pagsasalita tungkol sa pagiging matuwid, pagpipigil sa sarili, at sa darating na paghukom, natakot si Felix. Kaya't sinabi niya, makakaalis ka na, ipatatawag kitang muli kapag may panahon na ako. Bakit natakot si Felix? Mga kapatid, natatakot ang tao na marinig ang mga katotohanan tungkol sa matuwid na pamumuhay kung alam niya sa kanyang sarili na hindi siya ganito. At namumuhay siya taliwas sa mga katotohanan ito. Ang church discipline ay nagiging unloving sa pananaw ng mga taong walang pagpipigil sa kanilang sarili dahil ayaw nilang sila'y sinasaway, itinutuwid o itinatama. Ito ay masakit sa kanilang pandinig at ito'y pakikaalam para sa kanila sa halip na tignan bilang pagmamahal at pagmamalasakit. Subalit kagaya ng tagubilin ng mga apostol, pinaalalahanan tayo sa mga talatang nabanggit sa itaas na ang church discipline ay pagpapakita ng Diyos ng kanyang banal na pag-ibig sa sanlibutan. Tayo ay parating pinalalahanan ng ating dakilang Diyos tungkol sa kanyang wagas na pag-ibig. Mayaman po ang Bible sa mga bagay na ito. Sa inyong pagbubulay at pagbasa ng Bible ay parating nyo ma-encounter ang mga salita, ang mga paalala ng Diyos tungkol sa kanyang banal na pag-ibig. Ang sabi sa Efeso chapter 6 verse 4, mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Ang pambungad kong tanong po kanina ay ganito, gusto niyo ba na kayo sinasaway o pinagsasabihan at dinidisiplina? Ipinaunawa ng mensahe sa araw na ito na ang church discipline ay mahalagang bahagi ng discipleship upang angalaga sa isang Kristiyano. Ipiniliwanag din ang purpose o layunin ng church discipline at hinimay natin ang pinagmulan nito. Lalo't higit ang batayan ng pagkakaroon ng church discipline. Nakita natin na ito ay turo ni Jesus. Ito rin ay bili ng mga apostol at ang church discipline ay atas sa ating mga Kristiyano. Marapat lamang na isang alagad ni Jesus ay handang gumanap at sumunod sa mga atas na ito. Ang mga taong nabubuhay sa ilalim ng kautusan ay madaling makilala dahil hindi maikakaila sa kanila ang mga hilig ng laman. Ayaw nilang itinutuwid sila o sinasaway sa ganitong pamumuhay. Subalit ang mga anak ng Diyos ay nabubuhay sa banal na pag-ibig ni Jesus. At nakikita sa kanilang buhay ang bunga ng banal na Espiritu. Ito po ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili.
Ang tanong na nais kong iwanan sa inyo ngayong umaga ito, tanggap nyo ba na kayo sinasaway, itinatama at inutuwid? Isang mapagpalang araw po, mga kapatid.